Hello po, good morning, good morning, good morning. Smiley day po sa inyong lahat. Umpisahan po natin ang ating araw ng may ngiti at magandang pag-asa. At bago po ako mag-umpisa ng mapag-share sa inyo, ay gusto ko po munang pasalamatan ng ating dakilang lumikha dahil Diyos po ang nagpapagaling kaya dapat pasalamatan po natin. Yun na nga po, may isi-share po ako sa inyo dahil konting kwento lang naman po. Gusto ko po kasing maging masaya ang aking Pasko sa pamamagitan po ng pagbabalik alaala. Gusto ko pong balikan ang aking nakaraan na maganda po ang naidulot po sa aking buhay. 2010 po nang mag-aral po ako sa Maynila at 2011 po nang mapunta po ako sa Malacanang at nabigyan po ako ng award at ito po yung award ko. Yan po, plaque. Yan po. Na-recognize po ako at naging kapartner po ng kanila pong naging NIB partner po ako. Ayan po, yan po. Napakahirap pong kalimutan dahil ito po ay plaque na hindi po ang lahat ng mga therapist ay nabibigyan, pero napaswerte po akong nagkaroon po ng aking plaque. Di po ba? Naging partner po ako sa NIB Malacanang sa kanila pong mga wellness or outreach program pong ginaganap po sa loob ng Malacanang. At yun na nga po, ito naman po nung na-recognize po ako, yan po, 2011 po nang mapunta po ako sa Malacanang. Tapos ito naman po, nung kinilala po nila ako bilang isang acupressure therapist ay noong pong 2013, June 2013, ayan po, nabigyan po ako ng certificate at yan nga po, ito nga pong aking plaque na hindi ko po talaga makakalimutan. Tapos po, mga tasa, jacket, ito po, yan po, nabigyan po nila ako ng mga tasa, jacket, kagaya po nitong t-shirt, mga relo. Di po ba, napakasarap po ng pakiramdam na ang isa ko pong, kagaya ko pong isang solo parent na talaga naman pong nagtiis ng maraming pagsasakripisyo po sa hirap, ay marating po ang mga sangay po ng ating gobyerno sa Senate, sa COA, sa Custom, sa AFP, PNP, sa Krame. Nung ganyan po, nung nag-umpisa po ako, puro referral. Halos naiikot ko po ang sangay ng ating gobyerno. Pero sa ngayon nga po, na-advisean po kasi ako ni Doc Prince Tumawis. Napakalaki po ng utang na loob ko kay Doc dahil nung panahon po na nagtitraining po ako sa Malacanang sa geriatric hospital, ay talaga naman pong sinuportahan niya po ako at tinutulungan, nag-a-advise po ng magaganda po sa akin. Kagaya nga po na kinumbinsi niya po ako na mag-clinic, tapos sabi ko po sa sarili ko, bakit ko po kailangan mag-clinic? Puro referral naman po ako. Pero dala nga po ng nahiya po kay Doc Prince, sumunod po ako. Tapos bigla pong nag-lockdown, nagkaroon nga po ng pandemic. Napakalaking pasasalamat ko po talaga dahil yung pong advice po sa akin ni Doc ay talaga naman po hanggang ngayon ay dala-dala ko na po sa aking buhay. Naitaguyod ko po yung buhay po namin mag-iina. Napag-aral ko po lahat ng aking mga anak kahit po nagsosolo lang po ako. Ganun po, kaya Doc Prince Tumawis, maraming salamat po sa inyo sa pinagkaloob niyo pong magandang buhay po sa aming mag-iina. At yun nga po, pinipilit ko pong maging karapat-dapat po sa pagtulong niyo po sa akin at pagmamalasakit. Kaya nagsisikap po ako na makapag-share din po ako sa kapwa ng mga kaalaman dahil po hindi po biro-biro ang ginawa niyo pong pagtulong sa akin. Umangat po ang aking pagkatao. Talaga naman pong binild up niyo po ako ng husto. Binabanggit niyo po ako sa mga vlog niyo sa TV channel niyo din po.
Maraming salamat po talaga. At ito na nga po, muli ko pong babalikan. Mag-review po tayo, balik-aral po tayo. Kagaya nga po nung diniscuss ko po nung nakaraan. Advice ko nga pala po sa mga baguhang therapist, wag po kayong manatiling isang massage therapist po. Mangarap po kayo at paunlarin niyo po ang inyong sarili. Enroll po kayo ng enroll, attend po kayo na attend ng mga seminar training hanggat makakaya nyo, lalo na po yung mga wala naman pong obligasyon, wala pa pong pamilya. Magsikap po tayo, paunlarin po natin ang ating sarili, matuto po tayong mangarap. Huwag po tayong humintong mangarap. Magtayo po tayo ng goal sa ating sarili dahil talaga naman pong magiging kapaki-pakinabang po yan pagdating ng araw. Magtanim po tayo. Yung pong kaunting pagsasakripisyo po natin ay lalaki po pagdating ng araw. Dahil yung pong butong itinanim natin, pagka po iyan ay nagkaugat, magiging puno, magkakasanga, mamumunga, at marami na pong pipitas, makakatikim, at madadala na po sa ibang-ibang parte ng bawat lugar hanggang makarating po sa buong mundo. Hindi po ba? Napakaganda po. Ganyan po ang nangyayari sa akin. Hindi ko po akalain ng isang, sabihin na po nating tanga, bobo, yan po yung paniniwala ko dati sa aking sarili, na ngayon po ay masasabi ko pong isang tangang matalino dahil yung pong expertise ko, pag yan po ang pag-uusapan ay kaya ko pong iangat ang aking sarili dahil po sa dami na po ng malalaking tao na maipagmamalaki ko pong nagtitiwala po sa aking therapy. Kaya advice ko po sa lahat po ng mga bagong terapista, matuto po tayong mangarap at mag-set ng goal sa ating sarili. Yun lamang po balik po ulit tayo sa ating pong pagre-review, balik-aral mula po doon sa diniscuss ko po nung nakaraan. Kailangan po kasi gusto ko pong maintindihan po ng lahat ng mga nagsisikap po na matuto o may interest pong matuto sa mga itinuturo ko dahil alam ko naman pong hindi po lahat ay mapiplease ko, no? Sorry po sa mga nagagalit po at mga naaasar po sa akin. Ang ginagawa ko po ay hindi naman po para sa aking sarili at hindi ko rin po masasabing nagyayabang o pagyayabang. Ang sa akin lang naman po bilang pong isang dumanas ng matinding hirap, dahil lagi ko nga pong sinasabing mahirap maging mahirap. Kaya yung pong mga nararating ko at mga pinagdaanan ko po sa pagsubok ko po sa buhay, mapabuhay man po ito o mapapunta man po sa aking hanap buhay sa pagte-therapy, ay gusto ko pong ma-share sa aking kapwa mahihirap. Dahil po, yun na nga po, hindi po lahat ay mapiplease ko po sa aking mga ginagawa. Pero mas alam ko pong marami pong naniniwala, natutuwa, nagagalak, at umaasa po sa aking mga ituturo. Di po ba? Maraming salamat po sa mga nagtitiwala, sumusuporta po sa aking pong mga pagbablog. At lalo na nga po dito sa aking pagre-reels bilang isang content creator, ay nais ko pong makumbinsi po ang lahat ng mga solo parent na kagaya ko, byuda na kagaya ko, therapist na kagaya ko, at yung pong mga maraming experience sa buhay na kagaya ko. Di po ba napakarami na po natin? At dati rin po akong OFW, kaya gusto ko rin po silang makumbinsi na matuto. Ang ituturo ko po sa inyo ay hindi na po basic, direkta na po na tungkol po sa ating whole body, human anatomy, sa bawat kilos o galaw po ng ating katawan. Kasi kung uumpisahan ko pa po yung mga basic po ng tungkol po sa massage, pinapaubaya ko na po yan sa school. Dapat po muna tayong mag-aral doon. Pero ito pong sinishare ko ay mas gusto ko pong matuto po muna tayong intindihin ang ating himay-may nga po kung sabihin po ng ating katawan.
hindi ko pa rin po alam, kaya nga po sabay-sabay po tayong mag-aral at ako po ang magiging daan nyo dahil isa po akong content creator, vlogger na nagsisikap na sabay-sabay po tayong matuto. I-share ko po sa inyo kung ano po ang aking matutunan. At dito na nga po, umpisahan po muli natin. Pasensya na po, ang dami ko pong pasakali, no? Balikan po natin yung tungkol sa buto. At gusto ko pong paulit-ulit po itong i-discuss sa inyo dahil talaga naman pong napakahalaga. At ano nga po, hindi po talaga biro-biro. Sa bagay po, kabisado ko naman po. Yun nga po, yung sa buto po. Di po ba, umpisahan po natin sa iskala, no? Dito po sa ating ulo, sa ating pong bungo. At yun nga po, yung pong bone kasi binubuo po ng 12 parte yan. Meron po tayong bones na yun nga po, yung muna pong 12 parte ang ating uunahin. Kasi meron din po yung bone and ligaments and tendons. At uumpisahan po natin unti-unti, dahan-dahan hanggang sa ating pong matutunan. Kasi yung pong mga pinagdo-drawing ko, hindi ko po yung basta na i-drawing. 1990 po na mag-start po ako mag-therapy. Tapos po, yung pong mga dinrawing ko na yan na cranial nerve, brachial plexus, at saka nga po sacral region. Yan po ay mga nabuo ko po sa loob ng 7 years ng kapapanood, kare-review, basa, nood, sulat. 7 taon bago ko po iyan na i-drawing at naintindihan na ito pala po muscle, ito pala po ay bone, yun po, hindi po ba? Kaya nais ko pong i-share sa inyo, lalo na po sa mga baguhan pong mga therapist na hindi po ganun kadali ang maging isang therapist. Maari pong isa po kayong terapista, massage therapist na namamasukan po sa spa. Gusto ko pong ipaliwanag ang bawat pagkakaiba. Pag po kayo isang massage therapist, yan po dapat ay pang-relax lamang. Level-level po ang kaalaman ng bawat terapista. Kaya hindi po kayo dapat manibugho, mainggit, o magtampo, magalit sa bawat kakaiba po o mas higit po yung kaalaman sa inyo. Kasi po, mga nagle-level up po talaga. May kanya-kanya pong aral. Yun nga po, gaya nga po ng sabi ko sa inyo, dapat po ay a-attend po ng mga training or seminars. Kasi po, ganun po ako dati. Kaya yun na nga po, bilang isang therapist po, level-level po yan. Pag po ikaw ay isang massage therapist, huwag ka pong maghangad na yung pong mga napapanood mo po yun na nga po, alam nyo, sa YouTube at sa Facebook na mga nagsishare po ng kanilang mga knowledge, hindi po lahat ng mga napapanood natin ay dapat po nating gayahin. Dahil po sa akin pong experience ay may pagkadelikado po. Kagaya na lang po nitong little finger natin, ito pong ating pinky finger. Pag iyan po ay napindot nyo, ito po ay nakakonect na po agad sa heart, saka po sa ating high blood, dito po sa ating sternocleidomastoid, dito po sa ating likod ng tenga. Pag ito po ay napindot mo, damay na rin po ang pericardium heart po dito, yung sac of the heart. Yan po. Pag iyan po ay napindot nyo, ay pwede po kayong magkaroon ng vagal reaction or syncopal reaction. Yung pong magkakaroon po kayo ng samot-saring pakiramdam sa inyong puso, sa inyong dibdib, or dito po sa inyong chest. At pagka naman po sa syncopal reaction, dito po sa inyong carotid, sa inyong po sternocleidomastoid, dito po sa inyong brachial plexus, ay maari po kayong magkadelikado. Yung pong delikado po sa madaling salita. Kasi pwede pong maging blood clot yan. At ang blood clot po ay pwede nyo pong ikaputok ng ugat. Dito nga po sa sternocleidomastoid. Dito po sa likod ng tenga, yan po ay napakadelikado po pag pumutok. Talaga naman pong hindi po basta-basta na ang ating pong problema sa ating pangangatawan ay makarating po sa ating ulo. Kaya yun nga po, pinipilit ko pong intindihin yung cranial nerve, yung brachial plexus, saka nga po sa ating vagus nerve. Yan nga po yung pinakamatindi ko pong iniintindi.
Hindi po ganun kadali, di po ba napakahirap. Kaya halos, mas gusto ko na nga po nandito na lang ako sa bahay kasi nga po, nood po ako ng nood ng mga kapaki-pakinabang para makita ko po ang problema ng ating pangangatawan. At yun nga po, inaaral ko po sa aking sarili. Hindi po ako natatakot mawala sa mundo kung makakatulong naman po ako sa kapwa ko. Yan nga po yung madalas ko pong ginagawa at talaga naman pong pinag-aaralan ko po yung aking sarili. Kaya alam ko po na may pagkadelikado po talaga. Napakarami ko pong pwedeng i-share o ituro po sa aking kapwa. Pero yun na nga po, gusto ko po sanang unahin po muna sa ating buto. Na ang ating pong buto ay may 12 parte. Banggitin ko po muna kung naaalala ko pa pong lahat. Yun nga po ay yung skull dito po sa ating ulo. Dito po sa ating mandible. Dito po sa ating vertebrae. Dito po sa ating clavicle, scapula, manubrium, body of sternum, xiphoid process, yung pinakadulo po nung body of sternum. Tapos po ito pong ribs, humerus, carpals, ay parang may mali na po. Doon po sa ating body of sternum, sa ribs, humerus, saka po dito po yung humerus, saka po sa ating radius at sa ulna. Yun na nga po. Dapat po alam po natin kung saan po nakaposisyon yung mga parte-parte na yan para hindi po tayo makapaminsala ng ating kapwa. Una nga po, yung pong skull dito po sa ating ulo, sa ating pong bungo. Yung pong mandible, ito po yan, may 2 butas po tayo dyan. Pag po ganyan, pwede nyo po kung doon po sa mga bagong therapist, lalo na po doon sa mga kliyente ko na gusto pong matuto, pwede nyo po akong gayahin para malaman nyo po kung ano po ang diferensya sa inyong pangangatawan. Kung may mga mali na po ba, may mga bumps, mga humps na po dyan, may mga nodes na po ba kayo, makakapanyo po. Pag gumanya po kayo sa inyong skull, kung meron po yung mga mararamdaman po kayong mga knots, humps, bumps po dyan, mga bukol-bukol, huwag nyo po siyang gagalawin. Kumbaga, naramdaman nyo po na may problema na pala po sa inyong ulo. Pwede na po kayong magpatingin sa ENT, magpa-check up po kayo, o kaya po sa optometrist. Kung sa palagay nyo naman po, talaga pong may bukol po kayo sa ulo at kakaiba na po ang inyong pakiramdam, magpa-ophthalmologist na po kayo. Di po ba, napakaganda po kung ating pong iintindihin ang parte-parte po ng ating pangangatawan. At yun na nga po, di ganyan po nakakapa po kayo ng iba. Patingin na po kayo sa aking mga sinabi. At dito naman po sa liig, yan po sa ating pong vertebrae, huwag po kayong didiin, kakapalang po kayo. Ganyan po ang position. Gaganon nyo lang po, pasok nyo po sa ilalim ng inyong tenga. Didikit nyo lang po. Kung makakapa po kayo dyan ng kulani ulit, mga kakaiba po, baka po may blood clot na kayo sa inyong carotid, or meron na rin po kayong problema sa inyong thyroid, sa inyong pharynx, sa inyong larynx, pwede na rin po kayo magpa-check up. Basta po kayo nakakapa ng mga kakaiba o mga sumasakit po o mga lumalaki po ang inyong mga liig, problema na po yan. Magpa-check up na po kayo sa doktor para mabigyan po kayo ng tamang lunas at maaga pong maagapan ang inyong mga sakit at karamdaman upang hindi na po tayo gumastos ng malaki sa pagpapa-ospital. Yun na nga po, nandito na po tayo sa ating pong vertebrae. Dito po tayo sa ating clavicle. Ito pong ating clavicle. Ayan po, yung pong pinaka-collarbone natin. Yan po. Ito naman pong scapula. Yan naman po yung ating shoulder blade. Dito po muna tayo sa clavicle. Yan. Kapa po kayo dito. Dito po, makakapa nyo po ang inyong buto. Dito po sa manubrium, diyan po naka-insert ang ating sternocleidomastoid na nakakonect nga po dito sa ilalim ng ating tenga. Basta't po pag kayo po ay may gustong malaman o maramdaman sa inyong katawan, ganyan lang po ang tamang pagtingin. Ganyan po. Ayan. Makakapa na po kayo ng mga kakaiba dyan. Kapalan po ang sabi ko Hindi ko po sinasabing i-therapy nyo ng
madiin or ano dahil mga delikado nga po yan. Yan po. Yan, dito po may cartilage din po tayo dito. Napakahalaga din po niyan. Dito po sa ating sternoclavicular ligaments, yan po, yan. Yan po ay may mga connecting points. Meron po tayong acromioclavicular ligaments or joints, corococlavicular ligaments din po. Diyan po, dito po sa ating pong mga ugpungan, ano yung mga joints po natin. Meron po tayong mga buto dito sa ating scapula na binubuo po ng clavicle. Yan. Saka po itong ating humerus. Saka po scapula. Yan. Yan po. Pag alam po natin kung saan nga po yung ating mga parte-parte ng katawan, napakasarap pong mag-therapy. Kasi para po bang sasabihin mong easy na lang, hawak ka na lang po ng hawak. Alam mo na po yung mga parte. Hindi mo na po kailangang ipagdiinan, magbali-bali, mag-kairo-kairo. Kung ang problema mo naman po ay simple-simple. Kasi nga po, may pagkadelikado po bilang pong isang therapist, hindi ko po ina-advise na ang lahat po na hindi mo naman po aaralin, magkakairo ka, gayong napakatindi po ang maging isang chiropractor. Hindi po dapat ginagaya. Ang sa akin po, ang naging linya ko po ay ang sa nerve stimulation. Connected na rin po sa blood flowing sa ating pong pag-circulate po ng daloy ng ating dugo. Ano po, yun na nga po, hindi po ganun kadali. Bilang isang therapist, alam ko pong sa mga baguhan ay hindi po ganun kadaling maintindihan nyo po ang aking mga sinasabi. Kaya pinipilit ko pong anong tawag dito, maging kayo, yung ilugar ko po yung sarili ko po sa inyo para maabot nyo po ang aking talento. Tama po ba yung aking sinasabi? Basta't po, yung pong aking kaalaman ay isinishare ko po sa aking kapwa. Dahil sa mga na-experience ko po bilang isang eksperyensyadang terapista, iba po ang may alam. Paano po? Nakapag-share na po ako sa inyong muli. I love you all. God bless us all. Bye-bye.